Good afternoon, Philippines. Magandang hapon ulit sa inyo lahat. Ito ang inyong likod, si Mr. Mike Padua, muling nagbabalik na yung araw ng Sabado, February 9, upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest severe weather update sa weekend na ito. At sa kasalukuyan ay yung low pressure area dito sa may southeast ng Mindanao na minention natin kahapon, February 8, ay nalusaw na po. Itong mahinang low pressure area na si 97W ay nag-merge na po dito sa malakas na northeast wind flow. Kasalukuyan, yung kanyang remnants ay dito na lang po natitira sa may southern part ng southern coast ng Mindanao at dumadaan sa may area ng Celebes Sea. Samantala, ang prevailing weather system dito sa ating kapuluan, lalo na ang eastern sections ng Pilipinas, itong tinatawag nating northeast monsoon na kasalukuyan nagkakaroon ng epekto dito sa may area ng extreme northern at eastern Luzon, at nakita natin ang paggalaw ng low to mid-level clouds dito sa area ng extreme northern at northeastern Luzon. Okay, kitang-kita natin dito yung malamig na simoy ng hangin mula sa northeast monsoon na nakaka-affect dito sa may area ng northern part ng West Philippine Sea, lalong-lalo na dito sa may southern China at gayon din dito sa may area ng extreme northern Luzon. Especially itong coastal areas nito, magkakaroon ng mga slight drizzles. Passing lang po siya, slight rain to drizzle conditions. Samantala, ang area naman ng Isabela, Aurora, Northern Quezon, may mga cloudiness with passing drizzles also dahil sa hanging amihan. Dulot po ng tinatawag nating malakas na high pressure area na nasa may eastern China sa kasalukuyan. Dito naman po sa ating area sa may Kabikulan ay magkakaroon tayo ng northeasterly wind flow, may hinang hanging amihan po ito na magbibigay ng magandang panahon na may mga isolated showers, lalong-lalo na dito sa may area ng Visayas. Ito ay dulot ng paghalo ng malamig na hangin galing sa northeast at yung mainit na hangin din dito sa may area ng Kabisayaan, kaya nagkakaroon ng convergence. May mga konting pag-ulan pero hindi naman po kabigatan yung mga bagsak ng ulan. Dito sa Mindanao, meron rin tayong mahinang northeasterly wind flow, subalit sa may area na yon ng Misamis Occidental, sa may area ng Cagayan de Oro at Lanao provinces kasama ang Iligan City, ang area nito ay magkakaroon ng mga pag-ulan o thunderstorms. Ito ay localized thunderstorms. Yan po, binilugan natin dahil sa pag-converge itong hanging amihan dito sa may area ng Mindanao. Okay, kung gagamitin natin na yun itong zoom animation, yan, kitang-kita po natin dito yung mga cloudiness dulot ng hanging amihan na pababa dito sa may area ng Polillo Island at Northern Quezon, at affected rin ng areas ng northeastern at extreme northern Luzon. Sa Metro Manila, magkakaroon din mga cloudiness at sa ibang bahagi ng Central Luzon, subalit hindi ito inaasahan magkakaroon ng mga pag-ulan. Cloudiness lang po ito. At samantala dito sa may area naman po ng Kabikulan, nakita natin na medyo may kagandahan po ang panahon. Maninipis lang po ang kaulapan. Now, puntahan naman natin ang area ng Visayas. Ayan po, yung northeasterly wind flow ay nagkakaroon ng mga pagkapal ng kaulapan dito sa may area ng Visayas na may mga padaan-daan na drizzles to slight rain. So, hindi ito kalakasan din. At panandalian lang po ito na dumadaan. At dito sa may Mindanao, yung binabanggit natin dito sa may area ng Misamis Occidental at Lanao provinces, ito yung maliit na thunderstorm clouds na nag-form ngayon lang hapon. Subalit, mawawala naman ito in the next few hours. Okay? So, yan ang ating latest Philippine severe weather update
naka-zoom po, pinapakita namin sa inyo kung anong mga epekto na yun ng panahon. Dito sa Palawan, maganda po ang panahon with some hazy conditions, with some high clouds na hindi naman magbibigay ng mga pag-ulan. Okay, punta naman natin ang Western Pacific. Ito po yung zoom out view ng Western Pacific, courtesy of CIMSS ng University of Wisconsin. Ito yung empty satellite nila, animation. At meron tayong nakikitang converging of rain clouds sa may bandang Micronesia at Marshall Islands sa may southeast of Guam. Itong area nito na bibilugan natin, ito yung babantayin natin for the next few days, because there is a possibility na ito ay posibleng maging isang tropical disturbance o tinatawag nating low pressure area. Pero wag lang tayo magkabahala muna dahil ito ay forecast pa lang. At sana naman hindi matuloy ito. But ayon sa mga forecast model, it could become a mahinang low pressure area, weak low pressure area na posibleng magbigay ng mga pag-ulan na naman sa eastern coast ng Mindanao in the coming 5 days. So, let's hope and pray na maglaho naman ito mga kaulapan na ito. So far, this weekend, okay naman po ang kalagayan ng panahon. Except sa eastern portions of the Philippines dahil sa hanging amihan na mahina ay may mga passing drizzles to slight rain. Okay, to summarize the weather conditions dito sa ating severe weather update, ayan po, nakikita natin yung hanging amihan na medyo may kalakasan dito sa may area ng extreme northern Luzon, sa may Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands, at also dito sa may area ng Hong Kong, Southern China, kasama ang Taipei, Taiwan area, Okinawa. Medyo malakas doon ang hangin na may mga padaan-daan na drizzle to slight rain dahil sa hanging amihan. Dito naman po sa may area ng Aurora, Northern Quezon, affected rin itong hanging amihan. Subalit dito sa may Kabikulan, Visayas at Mindanao, ito lang yung tinatawag nating northeasterly wind flow o mahinang hanging amihan. At nagbibigay ito ng mapreskong panahon, mahangin, but good weathers, lalong-lalo na sa Kabikulan, except sa may area ng Visayas at Mindanao na may mga cloudy conditions with some chances of passing drizzles to slight rain. At ito rin meron tayong mahinang equatorial intertropical convergence zone, near equatorial ITCZ po ito, malapit kasi sa equator. Okay, equator ay banda dito. Ito po yung equator. So, since malapit siya sa equator, kaya tinatawag natin itong near equatorial ITCZ. Kasi pagdating ng March, aakyat na ito, babalik sa area ng Mindanao, lalo na pagdating ng April at May, habang papasok tayo sa summer period. At itong kulay green, ito yung binabantayan nating area of convergence. Ito yung mga rain clouds na posibleng maging isang low pressure area in the coming days. So, babantayan natin ito in the next few days. Hindi pa po ito LPA, but some models suggest that it will become a weak low pressure area next week. Okay, so yan po ang ating pinaka-latest severe weather update dito sa Weather TV ng weather.com.ph. Muli tayong babalik kung hindi bukas, sa Monday, to give you the very latest on severe weather conditions dito sa ating bansa at sa ibang bahagi ng Asia at Western Pacific. Ito ulit ang inyong lingkod, si Mr. Typhoon Mike Padua, nagpapaalam. May you have a great weekend.